Go. Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldi Carbonell. Bumabati po sa inyo saan man kayo naruroon. At sa una, tayo po ay magpapasalamat sapagkat napakaganda po ng naging resulta ito pong last 2 days ng ating komentaryo dito po sa ating YouTube channel. But for the first time, aaminin ko, umabot na po tayo ng 160,000 views for just one video. Abay, napakaganda po niyan sapagkat ang ibig sabihin, marami po nakikisa sa ating pong pakikibaka. Pag yan pong 160,000 na yan ay nadoble, abay lalo pong gaganda ang ating pong pagtugis sa mga inchik at pagtatanggol ng ating pong soberenya sapagkat ninervyos na yung mga inchik. Sabi nila, abay itong Carbonell na ito, laki pala ng following. Parati tayong tinitira nito sa kanyang YouTube channel. Tayo po ay minomonitor ng China at sapagkat tayo po ang leading warrior against China sa West Philippine Sea at kahit po dito sa urban areas ng ating bansa, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat sinusuportan para tayo ng ating pong mga kababayan. Hindi bali po hindi tayo maabot ng milyon-milyon pa. Pero pagka meron po tayong 160,000 na matibay na nakikiisa sa isang layunin para po sa katotohanan, katarungan, kalayaan at demokrasya ng ating bansa. Mas matibay po yan kaysa sa milyon-milyon na kanilang interes sa mga chismis lamang, TikTok lamang, o kung ano-ano kalokohan ng mga Duterte type o Kibuloy type of crowd. Masasabi po natin, sabi nga ng YouTube, quality viewers daw ang nasa sa atin. At tayo po ay natutuwa sa recognition na ito o pagkilala po sa atin na mga nakikinig po sa atin o nakikisa ay mga matitino ang pag-iisip. Sa ating po mga nagbibigay ng comment, binabasa ko po lahat yan sapagkat dyan ko nakikita ang inyo pong suporta. Bagamat meron po tayo mga 1,000 comments na positive, 7 na negative. Yung 7 negative, pagtsatsagaan ko pong sagutin para mabigyan po natin ng pansin kahit na po yung mga bumabatikas po sa atin. Ano po ang kanilang mga issue? Nung nagsunog daw po ako ng bandera ng China sa harap ng Chinese Embassy, ang sabi nila, baka standby lamang yan dyan, lasing siguro yung matandang yan o kaya baliw. Mga kaibigan, tinatanggap ko po na tayo po ay baliw sapagkat napakalaki nga naman ang China, napakatapang, napakaraming mga hawak na pulis at sindikato dito po sa ating bansa. At tayo po hindi mahilig mag-bodyguard, bagamat tayo po ay lisensyado ng baril, hindi po tayo naniniwala na kaya po may pagtanggol ng isang baril ang ating pong sarili pag talagang ikaw ay pagtutulong-tulungan sa utos at pera ng China, utos at pera ni Duterte at Kibuloy. Pero hindi po tayo matitinag dyan. Tama po si Colonel Asierto at tama rin si Jimmy Guban na maaari daw po silang patayin, ngunit ang katotohanan ay hindi namamatay. Pero pupunta po tayo dito sa topic natin ngayon.
At siya ay si Sara Duterte, anak ni Digonggong Traidor Duwag Rodrigo Duterte. Ano po ang issue rito? Ito pong Vice President na ito, atat na maging Pangulo. Excuse me. Hindi na po makahintay ito ng 2028. Ang kanila pong formula o pamamaraan, ang tawag po dyan sa politika dynamics, ay kung paano mapapatalsik si Bongbong Marcos sapagkat yan ay shortcut, yan ay mas matipid na uri ng pagiging presidente. Pag natanggal si Marcos, napatay si Marcos na aksidente, ang magiging bagong presidente ay si Inday Sara Duterte. Maingat yata naman ito si Bongbong at saka yung matandang Duterte ay humihina na. Mukhang 80 years old na po si Rodrigo Duterte. At sapagkat hindi po siya maingat sa katawan, panggabi po yan eh. Laman yan ng mga nightclub at bilyaran sa Davao. Nocturnal people po yan. Nocturnal person. Ang ibig po sabihin yan, sa gabi gising at sa araw ay tulog. Yan po ang dahilan, sabi ng kanyang mga bodyguard, na hindi po siya nakagising para sa aming 9 o'clock na duelo na siya naman ang nagsabing ng oras at lugar. Ba hindi po siya nakagising siguro sapagkat hindi niya po sinipot yung pong kanyang hinamon ng duelo barilan, mga kaibigan. Ganun pa mga babalikan po natin ang issue natin kay Sara Duterte. Si Sara Duterte ay sabihin na natin duly elected Vice President sapagkat until proven otherwise at napanagot po natin yung mga mandarayang smartmatic, presume na po natin na President si Marcos, Vice President si Sara Duterte. Pero nagsisisi ba tayo na si Marcos ang nanalo? Mga kaibigan, wala pong pakialam ang ating pong pagsisisi. Ang nais po ng kawal ng demokrasya ay managot ang mga mandaraya sa halalan sapagkat yan ay nagsisilbing anay yan po sa gusali ng ating pong demokrasya na tawagin po natin ay right of suffrage o yan pong karapatan na bumoto at pumili ng ating pong mga napupusuan. Ipagpalagay na po natin na nagkamali tayo, nagkamali ang taong bayan. Ako po hindi. Hindi po ako bumoto sa mga Duterte even once in my lifetime. Ngising man ako o tulog, hindi po ako bumoto ng Duterte. At itong Sara, kung kayo po ay bumoto kay Sara, I offer no apologies. Talagang ang ibinoto po ninyo ay isang walang kwentang Pilipino sapagkat ang pinag-aaralan niya po, hindi na English o Tagalog. Ang kanyang Tagalog napakasama. Hindi po natin minamaliit ang mga Bisaya. Ang ating po may bahay ay Bisaya. Galing po yan ng Palawan at Cebu. Ngunit, ang kanya pong Tagalog ay napakasama. Dapat, ang pinag-aaralan ni Sara Duterte ay kung paano niya mamamaster o mapapatino ang kanyang pronunciation ng Tagalog at ang kanyang pagsasalita ng wikang Pilipino. Alam po ba ninyo kung anong kanyang minamaster? Salitang Inchik. Meron po siyang video na nagsasabing Hocheng Shi Choa Kek Chong Chia po Akwe Kyok Ki. Ang sabi niya po, siya raw ay isang Pilipino na nais niya lamang matuto ng salitang Inchik sa Quiapo. Yun. Uchang Chiyo ko Hikapio si Quiapo. Kanina, pinagtsagaan ko pong panoorin ang Senate hearing sa budget ng Office of the Vice President.
Alam po ba ninyo kung magkano ang hinihingi ni Sara Duterte na maging budget ng kanyang opisina? 1.9 billion pesos. 1 year. At kung isang halimbawa ng kanyang paglustay o paggastos ng pera ng Office of the Vice President, mga kaibigan, abay kanina, mukhang nag-isa siya kay Senator Risa Hontiveros. Nagkaroon po ng konting tagisan ng pagkatao o talino. Bagamat si Risa Hontiveros, mga kaibigan, talaga naman pong mas educated dyan at mas mataas po ang pagkatao kaysa dito kay Sara Duterte. Ang laki-laki ng tattoo dito po sa binti. At kung siya po'y nagmumotorsiklo sa Davao, naka-shorts. Napaka-iksi pong ang kanyang shorts. Ang laki-laki ng kanyang motor na sinasakyan. At siya ay nagdi-display bilang alkalde paikot-ikot sa traffic, mga kaibigan. Siguro na siya pakita yung kanyang tattoo. At least mas matapang kaysa doon sa kanyang kapatid na drug lord na si Paulo Duterte. Sapagkat si Paulo Duterte na kilala sa pulong ay muli na naman po na bandera na siya isang drug lord at ang kanyang tattoo sa likod ay authentic na tattoo ng membership ng Triad. Yung po bang pinakamataas na mafia organization ng Asia na nagpapakalat po ng droga hindi lamang sa China, hindi lamang po sa Asia, kundi sa Pilipinas. Katunayan, yan po inyo pang mapapanood hanggang ngayon sa inyo po mga phone book sa YouTube. Matapos nyo po panoorin ang Waldy Carbonell report sa inyong YouTube channel ng Carbonell, bay pumunta po kayo dun sa Senate or Congressional hearing. Ang pagkakaiba po nitong Marcos administration at Duterte administration, nung Duterte administration, nagmimistula pong tsupe lahat ng mga senators, congressmen, nagmimistura po mga bugok, nagmimistura po silang mga tuta ni Duterte. Ngayon, mga kaibigan, meron pong democratic space sa ilalim po ni Marcos at kaya kanina libre pong nag-isa etong si Sara Duterte. Tinanong po siya ni Senator Hontiveros kung paano gagastusin ang 1.9 billion peso budget ng kanyang opisina sa gitna siguro ng paghihirap ng mga Pilipino sa matandang economic crisis na bumabalot sa mundo ng mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Abay, wala po ni isang opisyal ako narinig na nagproprograma ng economic alleviation o kung paano isasalba ang ating po mga mamamayan sa napakatinding gutom at kapaliwaraan ng ekonomiya. Ang sabi niya po dito sa budget niya, abay siya raw po ay mamimigay ng mga relief goods at ng mga nangingi sa kanilang opisina ng abuloy sa kanilang pamplete pag sila'y pumapasok at kung ano-ano pa. Sa kanyang budget, ginajustify niya o binibigyan halaga niya ang kanilang pagpupunyagi na mamigay ng tulong sa mga Pilipino sa oras po ng kanilang pangailangan pag po ng bagyo. Ang sabi ni Hontiveros, hindi ba yan ay duplikasyon ng ginagawa ng DSWD? Yan naman pamimigay mo ng mga gamot. Hindi ba yan duplikasyon ng ginagawa ng DOH? Sinabi niya po na yung kanilang budget ay kinakailangan sapagkat
pinopoliticize daw ng mga kaaway sa gobyerno ang kanilang ginagawa. Sa journalism o sa English, mali po yung paggamit niya ng politicize. Sapagkat ang politicize ay hindi po katumbas ng ginagawa mong politika. Magkaiba po yan. Yung pamumulitika, pag in English mo, hindi politicize yan. Ang ibig sabihin ng politicize ay nagkakaroon ng ideological color ang iyong pangungusap. Halimbawa, ang budget ay pinag-uusapan. Hindi niya pwede sabihin na pinopoliticize itong aking budget. Mali po sa English yan. Pero hindi na po natin susukatan ang pagkabobo ni Sara Duterte. Pero pagtatanungin niyo po ako bilang isa pong professor, sadya pong bobo yan. They deserve each other. Si Haram Padilla, pag nagsama sila ni Sara Duterte, abay disaster po ang mangyayari sa bansa. Isasamahan po niya ng Dito Lapid pa, Bongo Villa at Bato de la Rosa at drug lord na Bongo, lugmok na po ang ating bansa. Ngayon mga kaibigan, si Sara Duterte, ang isang issue sa kanya, naglabas po siya ng isang libro. Ang author ay si Inday Sara. Ang title ng libro, Isang Kaibigan. Alam po ninyo kung ilang pahina? 8 pahina. Alam po ninyo ang ginastos ng Office of the Vice President sa libro na yan, 10 million pesos. Tinanong siya kung ilang libro ang bilang ng nabili ng 10 million pesos. Abay, nagalit na po siya, nagtantrums na. At sinasabi niyang, hindi ko maintindihan itong si Senator Rizal Tiberos. Sinabi niya, binanggit pa yung pangalan kung bakit pinopoliticize niya. Mali ang English ng Office of the Vice President. Hindi po yan ang ibig sabihin sa English ng hinahaluan mo ng politika itong usapin natin. Sa wika English, hindi po sinasabing politicize. Ang ibig po sabihin niyan ay iba. Na para mong binibigyan ng malisya, ginagawa mo itong election issue. Pero karapatan po, hindi na naintindihan na tungkulin at karapatan ng senador at ng congressman ang magtanong tungkol po sa budget. Bilang isang author, hindi po tayo nagsasabing dapat wag bilhin ng 10 million pesos. Ito pong libro ni Sara Duterte. Ito po ay comics. Ito po ay cartoon, caricature na wala pong sense, wala pong saysay. At ito isang halimbawa ng kabubuhan ni Sara Duterte, mga kaibigan. Ang ginagamit nitong talino ay wala po sa lugar. Nasa siko siguro ang kanyang utak. Sapagkat hindi niya po alam ang kanya pong decorum. Pagka hindi niya po alam ibig sabihin ng decorum, talagang bugok na yan. Ang ibig po sabihin niya ay tamang asal dyan po sa Senado. Yung pong parliamentary courtesy, pagbibigay galang sa isa pang branch o sangay ng gobyerno. 3 sangay po ang ating gobyerno. Legislative, executive, at judiciary. Mga kaibigan, ito pong libro niya na ito ay isang ehemplo kung paano nilulustay ng Office of the Vice President ang pera ng bayan. Akalain ninyo, isang libro, 8 pahina, ang importante lang din, nakalagay dyan yung kanyang pangalan, abay 10 million pesos. Hindi po natin ginajustify yan. Pero nakaintindi po tayo ng publishing.
sapagkat ako po ay author din ng libro. Ito po ang aking pong libro. A Country Run Like Hell. Ang cover po niyan ay si Digong Duterte at ako po yung author at ito po ang back cover. Yan po aking picture dito. Mga kaibigan, yung mga gusto pong bumili sa pag ginawa pong issue sa akin to ng isang nag-comment na sabi niya, kaya ka lamang nagsisilbi bilang radio commentator ay upang maibenta mo ang iyong libro. Hindi po. Pero pag dahil po sa akin pong ginagawang pagsisilbi sa bayan, paglaban sa korupsyon, laban po sa EJK, laban sa mga mandarambong, at laban po sa China, ako po ay kikilalanin at bibili po ating libro. Hindi ko po bibigyan ng malasya yan. We welcome ko po yan. At yun sa mga nais pong bumili ng libro, ang aking pong telephone number, pakisabi po ito kay Sara Duterte, 0962 924 3527. Ulitin po natin. 0962-924-3527. Mga kaibigan, yan po ang aking pong pananaw, yan ang aking opinyon na talaga pong napakalaking sampal sa bayan ang magkaroon tayo ng Duterte sa ating pong politika at sa ating pong mundo dito po sa bansang Pilipinas. Yan po aking pong paninindigan, tayo po ay nagpapasalamat. At oo nga pala, nais kong ipaalala sa inyo na ngayon ay Ninoy Aquino Day. Sa araw na ito, pinaslang ang ating pong senador ng pangalan Benigno Aquino Jr. Ako po si Kawal Carbonell ang sasabing Alhamdulillah, inibig kong Pilipinas. Allahu Akbar.